Praise, praise. Hello. Tayo po tayong lahat. Hingi po tayo ng gabay sa ating buhay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, maraming pong salamat sa panibagong linggo na binigay mo sa iyong mga anak upang kami ay sa iyo sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ano mang nagawa naming pagkukulang, ay linisin po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesua. At ikaw pong maluwalhati sa aming gawain sa buong araw na ito sa pamagitan lamang ng iyong Holy Spirit at sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Ayan, good morning po, church. Good morning po. Good morning. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen. Kahit po umuulan ay wala pong hadlang para hindi po siya ipurihin. Amen? Amen. Bago tayo mag-start, magbabasa lang po ako ng isang verse. Sabi po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord, your God, goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? Amen. Tayo po ay magtitiwala lamang sa ating Diyos dahil siya lamang po ang ating malalapitan sa oras po ng ating mga problema. Yes, oh God. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Yes, oh God, I stand before you, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You give your life for me. Your
our God. We want to be with you, oh God. Yes, oh God. Amen. Yes, oh God. We found your love, oh God. Yes, oh God, with everything I do, oh God. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. For light, mercy, fall out. Found hope, found love for all I need. You're all I need. Time has come, we stand for all we believe in. So I pour down, I'm gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for wanting to give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me, and call me yours forever. Cut on, be yours, see, fall out. Found hope, found love, found all I need. You're all I need. The time has come, stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for wanting in every praise, in everything I do. The praise goes out to you. And so God, you stand for all we believe in. So I, for none, I'm gonna give my praise to you. The time has come, you stand for all we believe in. So I pour down, I'm gonna give my praise to you. Today, a little or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for nothing. Give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you.
God, in everything we do, oh God. I've tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Yes, oh God, you satisfy me, oh God. Yes, Lord. My constant request above all things. Every hour I awake, be near me. Though I've tasted and seen of your great love, show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run.
invades. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. And so, God, we worship your name, O God. So, God, show me your glory, O God. And so, God, Jesus, we believe in your powerful name, O God. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Yes, O God, love unfailing. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. Time will give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world
that you are God, that you are God. And so, God, believe in your name, Lord God, that you are God, O God. Tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Yes, O God, we will tell the word, Lord God, that you are our God, O God. Yes, O God. Lord, salamat Panginoon at narito po kami muli Panginoon upang purihin at sambahin ka Panginoon. Hindi po hadlang Panginoon ang panahon Lord God sapagkat nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang natatanggap namin Lord, maliit man ito o malaki. Lord, sa lahat ng pinagdadaanan namin, problema Panginoon, alam po namin na lagi po kayo nandyan sa buhay namin, hindi mo kami iiwan Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan Panginoon, ikaw ang aming kapahingahan Panginoon. Lord, sa mga oras na to, dalangin ko, Panginoon, ang Living Word Ministry Santa Mesa, Panginoon, na dumami pa, Panginoon, ang mga members, Lord God, at may basbasan mo, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, ang mga leaders, ang worship leaders, at ang aming pastor, Panginoon, na si Pastor Eve, Panginoon, protectionan niyo po siya, ingatan mo, Panginoon, bigyan mo siya ng magandang kalusugan, Panginoon, upang mabahagi niya, Panginoon, lagi, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, we thank you very much, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Lord God. Hindi po kami magsasawa na purihin ka, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang mga ministry sa church na ito, ang kids ministry, youth ministry, Panginoon. Lord, i-guide niyo, Panginoon, kami, Lord God. Lord, kayo na po ang bahala sa bawat isa. Ilayo mo kami sa kapamakan, Panginoon. At kung ano mga problemang pagsubok sa amin, kung may mga problema man like anxiety, depression, Panginoon, Lord, hipuin mo ang mga members mo, Panginoon, at sa mga nakikinig sa mga oras na to.
Dahil Panginoon, alam po namin, Lord, na mahal mo kami at mahal din po namin kayo, Lord. We thank you, Lord God. We thank you. We praise you, Lord God. We love you, Lord God. This is we pray. In Jesus' name, amen. Tayo po ay muling tumayo para batiin po ang bawat isa. Para batiin po ang bawat isa. Welcome to the Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. Each other more with each new day. The words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. Be my peace, a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God will has me. A family always there, to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Sige nga po, tingnan po natin ang ating mga katabi at ngitian at sabihan na pinagpala tayo ng ating Panginoon. Sige po. With smile dapat yan ha. Isa pa nga po, pinagpala tayo ng ating Panginoon, kapatid. Amen. Yan. Di ba po? Tunay nga po na lahat tayo ay blessed ng ating Panginoon. Sige po, ngayon po dadako po tayo sa ating mga announcements. Nag-uumpisa po tayo every Sunday yan, 9 a.m. po. Ayan po, sikapin po natin na mag-umpisa po tayo at exactly 9 a.m. Then meron rin po tayong prayer meeting via online. Yan, every Monday naman po yan. Then, meron rin tayo Sunday School for Kids. At 10 a.m. po yan. Pinapangunahan po nila Sister Crisel and Sister Doris. Then, meron rin po tayong outreach ministry. Every Saturday po yan sa Rosarito. Yan, pinapangunahan naman po yan nila Brother Lil and nila Sister Atashelo. Then, meron rin po tayong Saturday afternoon outreach Bible study. Sa Leon naman po yan. Yan. Every Friday, 8 p.m. So, yung mga gusto rin po makijoin, makidalo at makibahagi sa salita ng Diyos, ayan po. Very much welcome po ang bawat isa. Then, meron rin po tayong ginagawa na Associated Bible Study na pinapangunahan po ng ating buting pastor, Pastor Eve. Every Saturday naman po yan at 12 p.m. Ayan po. Sa mga other po, ihabilin ko na po kay Pastor Eve. Sige po.
Medyo maulan po, no? Tulad po ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Ngayon po, dadako po tayo sa ating testimony time. Kahit po, ayan. Meron na po agad. Nanay Rose? Ay, sabi mo kasi ganun eh. Nag-ayos na pala ng jacket. Ayan, sige po. Meron po ang gusto mag-testimony. 1, 2. Sige po. Meron po yan eh. Oh, Crisel, narinig ko eh. Yes. O sige po, tayo, Sister Crisel, para maging inspirasyon and maging, blessing din po sa bawat isa. Sige po. Aaron daw yung susunod. Sige, ka na lang ba? Gusto mo? O sige. Sige, nahihiya siguro. Gusto mo, hindi, lagi naman po ako nabibless ng Panginoon, lalo na sa family ko, di ba? Umuugot na. Hindi, ayan na. Ayan na. Baka umuyak kayo ha. Hindi, lagi naman ako nabibless kay Lord kasi, ayan na. Alam mo, yung blessing natin, kailangan everyday tayo magte-thank you kay Lord. Hindi lang sa ngayong araw o bukas. Everyday, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi narito tayo para purihin ang ating Diyos, sambahin. Kasi kung wala tayo dito, possible na may sakit po tayo o may problema tayo, pero hindi, narito po tayo lahat para purihin ang ating Diyos. Kaya kung may mga problema man kayong pinagdadaanan, surrender to God and si Lord na po ang bahala nun. Amen. Yun lang po. Thank you, Sister Crisel, na wala. Sige po. Meron pa po gusto mag-testimony. Ayun, sige po. Ako na lang po siguro pupunta para hindi nahihiya. Okay. Happy birthday. Thank you po for another year. Thank you po for another year. Yun lang po. Thank you po sa panibagong taon po na binigay niya. Opo. Yan. Happy birthday, Brother Aaron. Naway gamitin ka pa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga gawain sa youth. And, ayan, manatili ka sa pagmamahal ng Panginoon. Meron pa po? Okay, si DL daw po. Oo, tama. Amen. Ayoko. Dito na lang. Ha? Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi wait lang, Tre. Kasi nagkaroon na ng bagong trabaho si Russell. Ayan, nagsisimula na po siya. Kasi, yun na. Yun lang. Yun lang. Ha? Okay na. Sige po, meron pa po? Ayan, sige po, kung wala na po, sa mga susunod na linggo po natin yan i-reserve. And maraming salamat po sa lahat ng testify in the name of God. Yan, amen. Meron pa? Sige po, siguro po, dito rin po, gusto ko lang rin po i-emphasize itong Bible verse na Isaiah chapter 60 verse 22 na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So kung meron po isa sa inyo o lahat po tayo, for sure po meron tayong pinagdarasal. Meron po tayong hinihiling sa Panginoon. Ayan, wag po tayo magsawang magdasal, mag-hope na mag-hope na ibigay rin po ito sa atin ng Panginoon sa tamang panahon. Amen?
Amen. Sige po. Ngayon po dadako po tayo sa ating tithes and offering na paungunahan po ni Brother Verhel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Arian. Manalangin na lang po tayo para sa ating tithes and offering. Panginoong Diyos, maraming salamat sa maulang umaga na to, Lord God, na dinala mo po kami, Panginoon, na despite ng matinding pag-uulan, Lord God, upang makapagsamba, Panginoon, makapagpuri sa iyong pangalan. Panginoon, dalangin namin ang bawat tithes and offering na maliligaw, Panginoon, na magamit po, Panginoon, sa church na to, Lord God, kung ano man, Panginoon, na pangangailangan namin, Panginoon, na kayo po sana, Panginoon, na mag-provide ito. Lalo, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon, sa mga nagkatrabaho, Panginoon, sa mga na-promote, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ngayon po, dadako po tayo sa pakikinig, pagsasalita at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Lahat po tayo magsitayo bilang paggalang sa kanyang banal na salita. Akin po tinatawagan si Sister Diane para sa ating scripture reading. Makibukas po tayo sa Genesis 3 verse 22 to 24. Verse 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Verse 23, kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Verse 24, ano pa tinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden, ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sige po, nalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang iyong salita namin nabasa na pakinggan, ang iyong Holy Spirit na aming maging tagapagturo sa anumang aming pag-aaralan sa umaga nito para po sa iyong kaluwalhatian sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Tutuloy po natin ang serye ng ating pag-aaral tungkol po sa epekto ng kamatayan ng espiritu ni Adan sa kanyang kaluluwa at katawan sa pisikal na mundo. Wala po muna tayong pagbati sa may kaarawan pala sa next Sunday po natin gagawin. No? Meron po tayong communion
pagkatapos po ng mensahe ng ating Panginoon. Basahin po muli natin yung ating teksto, Genesis chapter 3, verse 22 to 24. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao ay parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon unat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. At pagbulayan po natin muli yung nakaraan, konting review lang po para po masundan po natin yung mga napag-aralan po natin. At nalaman po natin sa nakaraang mensahe nang nagkasala si Adan, ang espiritu ni Adan ang siyang namatay sa pagbaba. Yung pagbubulay, baba. Yan. Baba pa. Habol. Okay, pagbulay sa nakaraan. Ang espiritu ni Adan ang siyang namatay sa araw ding iyon at tumanggap ng kahatong parusang walang hanggan sa apoy na di namamatay o impyerno at nasa kalagayan na patay sa espiritu. Kaya nga ang tao, bagamat buhay pa sa pisikal na mundo, ay patay na sa espiritual na mundo sa araw ding iyon. Kaya ang namatay ng kaagad-agad nung araw ding iyon, nang siya ay nagkasala si Adan, ay walang iba kundi ang kanyang espiritu. So yun po yung tinamaan, yun po yung namatay. Ang espiritu ni Adan po ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos na ito po ay nakakonekta sa espiritual na mundo. Dapat po natin tandaan na anumang epekto kay Adan ng kasalanan ay magiging epekto din sa lahat ng sangkatauhan kasama si Eva dahil lahat ay nagmula kay Adan na unang tao. Purihin ang ating Panginoon. So, yun po yung dapat nating maunawaan, mga kapatid, na anumang epekto kay Adan ay epekto sa atin. At anumang yung nararanasan natin ngayon, ito ay dahil sa nagawa ni Adan. So, yung epekto kay Adan, makikita sa atin, at yung nararanasan natin, ito yung nangyari kay Adan. Bakit po ganon? Dahil po si Adan ang unang nilikha at siya po ang unang tao dahil lahat po tayo ay mula kay Adan. Ngayon po, ang unang naapektuhan ng pagsuway ni Adan sa kautusan ng Diyos ay yung kanyang espiritu. Kung napag-aralan po natin nakaraan, kaya nga yung ating espiritu ay naapektuhan din ng kamatayan. So, tandaan po natin, nung kumain po si Eva, hindi po sa kanya nagkaroon ng epekto agad yung kasalanan. At nang kumain po yung kanyang asawa, dito po nagkaroon ng epekto ang kasalanan, yung kamatayan. So makikita po natin, dahil si Adan po ang pinaka-source ng ating existence, sa kanya po tayo nanggaling, at sa magitan ni Adan ay nalikha po ang lahat. Una po ang babae, kasunod po ang babae, galing po yan kay Adan, buhay na po yan. Kasunod po noon, mga ipinanganak na po ni Eva ay galing po kay Adan. Kahit po si Adan at si Eva, halimbawa lang po ay may mga anak na nung panahon na yon.
at sabihin natin ay nagtatampisaw sa batis, sa ilog. Hindi po sila kumain ng pinagbabawal na bunga. At maging si Eva nung kumain ay wala pa rin pong epekto sa kanya dahil hindi pa po siya nahihiya, wala pa po siyang mali siya. Subalit, nung kumain po si Adan, ano po ang nangyari? Nang kumain po si Adan, ay nagkaroon na po ng mali siya, ng kasalanan. Epekto ng kasalanan, namatay na po ang kanilang espiritu. Ano pong mangyayari dun sa mga anak? Na halimbawa, nagkaanak na po, bago po kain si Adan, bago po siya nagkasala, yung mga anak po nila na inosente ay bigla pong magkakaroon ng kamalayan sa kasalanan at mali siya. At magkakahiyaan po silang bigla. Magtataka po sila, ano ang nangyari? Bakit ganito nararamdaman natin? Bakit ganito ang nangyari sa atin? Bakit nahihiya na tayo sa isa't isa na magkakapatid? Dahil po yan sa epekto ng kasalanan ni Adan. Kaya makikita po natin na ang talaga pong tinatarget ng Diablo na magkasala ay hindi po si Eva, kundi si Adan. Kasi wala pong mangyayari sa sangkatauhan kung si Eva na po ang magkakasala. Kailangan po yung source natin. At ang pinanggalingan po natin ay si Adan. Kaya nga po sa magitan ni Adan, lahat po ay nag-asala. So, nung kumain po si Adan, nagkaroon na po ng epekto sa kanyang kasalanan. At ang epekto nito ay kasabay na po ng epekto doon sa lahat ng nanggaling po sa kanya. Nagkataon nga lamang po, wala pa po silang anak. Si Eva po ang galing sa kanya, tapos na po si Eva. Nakita na po ni Eva yung kanyang pagiging makasalanan. Nagkaroon na po siya mali siya, nagkahiyaan na po sila. At din po ang mangyayari kung may mga anak po sila na naglalaro sa batis. Siyempre wala rin pong parang mga bata ba, walang mali siya. Mga hubad po yun, ay bigla pong magkakahiyaan at magtatapo sila. Dahil po yan sa epekto ng kasalanan ni Adan. Kaya kung ano man po yung nangyayari sa atin ngayon, sa sangkatauhan, epekto ng kasalanan, yung kamatayan, ay nangyari po yan dahil po nangyari kay Adan. At tayo po ay naapektuhan ng kamatayan, bunga po ng pagkakasala ni Adan. At ano po yung nangyari sa kanyang espiritu na nararanasan po natin ngayon. So, babalikan lang po ng konti, pero hindi naman po natin pag-aaralan pa ito, babanggitin ko lamang po. So, nagkaroon po ng nagkaroon po ng makasalanang kalagayan ang espiritu ni Adan. Ulitin ko po, nagkaroon ng makasalanang kalagayan ang espiritu ni Adan. So ano po yung kamatayan? Ano po yung epekto ng kamatayan sa espiritu ni Adan? So yung espiritu po ni Adan, mula po sa pagkakaroon ng wangis ng Diyos, yung wangis ng espiritu ng Diyos, walang iba kundi yung kabanalan, kalinisan, ay naging makasalanan. So ito po yung tinatawag na sinful state or nature. So yung kalagayan po ng Espiritu Dan ay naging makasalanan. Kaya kung maalala po ninyo, lahat po ng gagawin ni Adan na mabuti ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Bakit po? Kasi ang kanyang espiritu ay marumi. So nature na po, naging nature na po ng tao. At natural, si Adan at lahat ng kanilang mga anak ay ganun din po ang epekto. Immediate po yan. Kaya kahit na hindi pa po tayo pinapanganak noong panahon na yon, ay makasalanan na po yung ating kalagayan dahil yung binhi po ni Adan, yun po yung buong henerasyon ng tao. So tayo po ay nandun pa sa ni Adan. Hindi pa nga lang po tayo
pinapanganak. Pero makasalanan na po tayo dahil po sa kalagayang ito ng espiritu ni Adan. Pangalawa pong nangyari, si Adan, ang kanyang espiritu na dati ay tinatawag po na anak ng Diyos sa kanyang pagkalikha ng Diyos sa kanya, ay naging kampon o anak ng dyablo mula po sa pagiging anak ng Diyos. Dahil ang lahat po na nagkakasala ay kanino na po? Pag-aari na po ng dyablo. Sa dyablo na po. Kaya si Adan mula po sa pag-aari at pagiging anak ng Diyos, yung kanyang espiritu ay bigla pong napunta sa panig ng dyablo nung siya po ay nagkasala. So naging ano po siya, kampon ng dyablo. Pero medyo masakit po pakinggan, diba mga kapatid, na ang tawag sa atin o kay Adan ay naging kampo ng dyablo, naging kampo ni Satanas. Siguro sasabihin natin yung kampo ni Satanas, ito yung mga mangkukulam, di ba? Ito yung mambabara, mga kapre siguro, mga aswang. Pero hindi po. Ang tao mula kay Adan ay naging kampo na ng dyablo, naging kampo na ni Satanas, naging anak na ng dyablo. Kaya lahat po ng pinapanganak mula kay Adan ay mga anak ng dyablo. Wala pong mga anak ng Diyos. Naintindihan po natin. Yan po yung kalagayan ng espiritu ni Adan. Naging anak po siya ng dyablo mula sa pagiging anak ng Diyos. Pangatlo, yung espiritu ni Adan ay nagkaroon na po ng kahatulan ng parusang walang hanggan sa impyerno o sa apoy na di namamatay. Nagkaroon na po ito ng hatol. Ibig sabihin, nung araw na kainin na niya, ay patay na po siya, mamamatay na po siya. So meron na po siyang kamatayan. Bagamat hindi pa po aktwal na nagaganap yung kamatayan ng kanyang espiritu sa impyerno, dahil po yung kanyang espiritu ay nandun pa sa katawang lupa o sa katawang laman. Dahil buhay pa po yung katawang lupa o laman ni Adan. Pero, nandun na po yung kanyang kamatayan. Nag-e-exist na po. Siya po ay meron ng parusang kamatayan sa impyerno o sa apoy na di namamatay. Kaya nalaman po natin nakaraan na ang impyerno ay hindi po siya nalikha nung panahon ng nalikha si Adan, na hindi pa po nagkakasala ang dyablo. Kaya nalaman po natin na lahat ng nilikha ng Diyos sa unang 6 na araw, wala pa po yung impyerno doon. Ang sabi po ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po sinabi ng Diyos o ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth and hell. Wala pong ganun pa. So kailan po nalikha at inihanda ng Diyos ang impyerno? Ito po ay nangyari nung nagkasala po ang dyablo at ang mga anghel. Dahil ang impyerno ay inihanda po yan ng Diyos para sa mga anghel, para sa dyablo at sa mga anghel nito. Kaya yung pagkakasala ni Lucifer ay nakita po natin ay after yan ng creation. Dahil nakita niya na bakit ang tao ay binigyan ng ganong pabor ng Diyos at pinamahala sa Kanya ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pisikal na mundo at hindi sa mga anghel. Bagamat ang mga anghel ay mas mataas na uri kaysa sa tao. At doon po sinabi ni Lucifer sa kanyang puso, siya po ay dating kerubin, pinahirang kerubin ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay siya yung pinamataas sa mga kerubin. Ay sinabi niya sa kanyang puso ay iluluklok niya ang kanyang sarili sa itaas. Actually, hindi niya papalitan ng Diyos, kundi tatabihan niya. Ipapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. At nung nagkasala ang kanyang espiritu, ay ibinaksak po siya ng Diyos sa lupa.
At sa lupa, wala po siyang paghahari, wala po siyang magagawa rito. Dahil ito po ay sasabihin natin kaharian na ni Adan. Si Adan po ang may pamamahala sa lupa. Kaya ang ginawa po ng Diablo ay bago po siya, kasi hindi pa po nalilikha yung impyerno, nire-ready pa lang ng Diyos. So habang nire-ready po ng Diyos yung impyerno, kasi sabi po ay bakit hindi kagad pinarusahan? Okay, paparusahan na yan, niyahanda na. Ngayon, bago mangyari, binaksak mo, diyan ka muna sa lupa. Wala na siyang paglalagyan eh. Langit lang at lupa, wala pang impyerno eh. At nung binaksak siya, nakita niya yung posibilidad na pwede siyang maabsuelto pa o pwedeng hindi siya maparusahan sa impyerno pag nakuha niya yung pamamahala sa lupa. Paano niya makukuha yon? Sa batang espiritu, dahil siya yung una nagkasala, sa kanya pinagmula ng kasalanan, ng simula, pag si Adan ay nagkasala, si Adan ay mapapaistilalim sa kanyang kapangyarihan at lahat ng kay Adan ay kanya na. Kasama ang sanlilika. Tandaan natin, ang nilika ng Diyos, sanlibutang ito, ay nasa pamamahala ni Adan. Kaya pag si Adan ay nagkasala, pati yung pamamahala ni Adan malipat sa Diablo. Kaya nangyari, sabi ng Biblia, ang Diablo ay naging Diyos ng sanlibutan. Sino dapat ang Diyos dito sa sanlibutan? Yung namamahala, ibig sabihin. Sino ang namamahala rito? Ay ibinigay ng Diyos kay Adan. At siyempre, katuwang niya ang kanyang asawa at dapat yung mga anak niya, tayo yon ni Adan, ay kasama niyang mamamahala. At hindi po dapat natin problema hirapan. Dahil tayo po ay mamamahala sa sanlibutang ito. At alam niyo naman po yung dapat mangyari, di ba? Na si Adan at si Eva lang po ang magkakaanak at lahat po tayo magkakapatid. At pag napuno na po nila ang mundo, halimbawa naka-1 milyon na po, okay na po yun sa tao, hindi na po kailangan mag-anak pa sila dahil hindi naman po mamamatay ang tao. Magkakapatid lang po tayo sa Panginoon. Yun po yung original. At sinira po ito ng kasalanan sa pagkakasala po ni Adan. Kaya nga lamang po, ang tao po ay meron pong sariling kalooban, may pagdesisyon. Kaya po si Eva ay nagdesisyon, nakinig po siya, nagpadaya po siya sa Diablo. At si Adan naman po ay nangyari kay Adan ay nakinig po siya sa kanyang asawa. Kasi nakita po ng Diablo, the only way na magkakasala, kakain si Adan kung aalukin siya ng kanyang asawa. Bakit po hindi dumiretso si Lucifer o ang Diablo kay Adan? Kasi hindi po siya pakikinggan. Hindi po siya ka-level. Si Adan po kasi pinakamataas sa mundong lupa. Kahit ang anghel, mababa po sa kanya. Pagdating dito, wala pong karapatan mga anghel. Ang mga anghel po ay magiging lingkod ni Adan dito sa lupa. Pagdating po sa mundong ibabaw. Kasi ang pamamahala po rito, pang sa Diyos, ay si Adan. Kasama po yung kanyang asawa at dapat yung kanyang mga anak. At nakita ni Adan, ang posible lang, ang pakinggan ni Adan ay yung kanyang ka-level. Sino po yung ka-level niya? Ay walang iba kundi ang kanyang asawa. At nakita ni Adan, ang asawa, pinakikinggan ni Adan. Hindi naman po masama pakinggan ng asawa kung tama po. Pero kung mali po, dapat tignan po natin ito ba ay ayon naman sa kalooban ng Diyos. Baka tatamaan naman po yung kalooban ng Diyos. At ganun nga po nangyari. At ang tinarget po ng Diablo, kung titignan po natin mga kapatid, hindi po yung espiritu. Ang tinarget po ng Diablo sa katauhan po ni Eva at ni Adan ay yung kanilang kaluluwa. Kaya po yung kaluluwa, dapat po sumusunod sa kanilang espiritu. Nag-divert po yung kaluluwa ni Eva at ni Adan. Yung kaluluwa ni Eva, hindi na po nakinig sa kanyang espiritu, nakinig po sa espiritu ng Diablo. At yung kaluluwa naman po ni Adan ay nakinig, hindi na sa kanyang espiritu at sa Diyos,
kung hindi sa kanyang asawa. Kaya sabi po ng Panginoon, dahil nakinig ka sa tinig ng iyong asawa. At ang babae naman ay nadaya ng dyablo. Parang sinabi ni Eva, the devil made me do it. Diba? Kalimitan po yan. Ay inutusan ako ng dyablo. Nadaya ako ng dyablo. Yan po yung kasalanan naman ni Eva. Kaya po ang nagkasala ay yung kaluluwa. At yung kaluluwa po ang nag-utos sa katawan na kumain. Kaya lang po, ang epekto nito ay sa espiritu. Adam. Kaya naging chaos na po, nagkanda loko-loko na po ang buhay ng tao. Dahil po doon. So meron po kasing sariling kalooban ang taong magdesisyon. Sasabihin naman po ng iba, bakit hindi pinigilan ng Diyos? Huwag kang kakain yan. Di ba bawal yan? Sinabihan kita. Nung kakainan na ni Eva, bakit di niya pinigilan? Kasi nga po, meron pong sariling kalooban na gawin kung ano yung kalooban mo. Kaya nga ang Diyos, pansinin nyo, kahit mananampalataya, tumalon yan sa building, hindi yan pipigilan ng Diyos. Bakit? Kasi desisyon mo yan, kalooban mo. Kaya si Eva, hindi pinigilan ng Diyos kasi desisyon niya yan. Binigyan ang tao ng laya magdesisyon. At napag-aralan na po natin yung free will. Kaya nga lamang po, ang free will natin, pag salungat sa kalooban ng Diyos, may parusang, may consequence. May parusang kamatayan. Yun lang po ang nakita natin. Kasi dapat ang kalooban natin umaayon sa kalooban ng Diyos. So hindi po pwede na labas tayo sa kalooban ng Diyos. Bagamat magagawa natin yung bagay na labas sa kalooban ng Diyos, ay meron po itong consequence. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay galing sa Diyos, nilikha ng Diyos. Kaya meron po tayong pananagutan sa manlilikha. Pero kung sarili mo, nilikha mo, walang lumikha sa'yo, pananagutan mo yung sarili mo. So walang magpaparusa sa'yo kahit mali yung gagawin mo, bahala ka. Kasi nilikha mo yung sarili mo. Pero ang tao, hindi naman niya nilikha yung sarili niya. May lumikha sa kanya. Kaya meron tayong pananagutan doon sa lumikha sa atin. Kasi alam niyo po, ang typical na makasalanan, ang katwiran po niya, bakit ang Diyos pinakekialaman ako? Bakit hindi ko magawa? Kung may free will ako, bakit hindi ko magawa yung gusto kong gawin na mali? Di ba pinapayagan ka naman ng Diyos gawin mo ang gusto mong mali? Pero may consequence. Ang tanong nila, bakit may consequence ba? Bakit hindi nila akong pabayaan ng Diyos? Wag niya akong pakialaman. Wag niya akong parusahan. Bahala na ako sa buhay ko. Hindi nga pwede yun. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos. Kumbaga sa anak, may magulang ka. Hindi pwede sabihin ng anak, gusto kong gawin, wag mo kong pakialaman. Anak lang kita. Galing ka sa akin, dapat pakialaman kita. Kaya may mga magulang po, kahit po yung anak nila, matatanda na, nakikialam pa. Bakit? Kasi anak nila eh. Nakikita nila mali. Hindi nila pwedeng pabayaan. Kasi magulang. Ganun po yan. So ano po yung epekto ng kamatayan ng espiritu ni Adan sa kanyang kaluluwa at katawan? So nagkaroon po ng kamatayan ang espiritu ni Adan. Ngayon, ano po naging epekto nito sa kanyang kaluluwa at katawan sa pisikal na mundo? So ito na po yung pag-aaralan natin. At yung iba pa na epekto ay pag-aaralan natin sa mga susunod. So ito po muna. Ano po ang naging epekto ng kamatayan ng espiritu ni Adan sa kaluluwa at katawan nito sa pisikal na mundo? So una, ano po ang epekto? Ito lang po muna, dito lang po muna tayo. Ang kaluluwa at katawan ni Adan ay nagkaroon ng pisikal na kamatayan. Ulitin ko po.
ang epekto nung kamatayan ng espiritu ni Adan ay nagkaroon ito ng pisikal na kamatayan kay Adan. Saan po? Sa kanyang kaluluwa at katawan. So tandaan po natin, ang kaluluwa ay kumikilos sa katawan sa magitan ng mga senses nito. Yung 5 senses. At nadagdagan nga po ito, naging 9 nga po ito dahil po sa kasalanan. Pero alam po natin ay yung 5 senses. So, ang espiritu, ang kaluluwa ni Adan ay konektado sa kanyang katawan. At ito po ay nagkaroon ng pisikal na kamatayan. Ano po yung pisikal na kamatayan? Ito ay paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa sa katawan ng tao na bumabalik sa alabok o lupa. So yung pisikal na katawan ay namamatay po yung katawan. Ibig sabihin sa pisikal na mundo ay humihiwalay po yung kanyang espiritu at kaluluwa sa kanyang katawan. At pag gumiwalay po ito, wala na pong buhay yung katawan. Bumabalik na po ito sa lupa. Nagiging alabok, nagiging abo. At yung iba ay pinapabilis sa magitan ng cremation. Kine-cremate na lang. So ito po yung tinatawag nating physical death. Awit 146 verse 4. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglaho ang kanyang mga panukala. So makikita po natin yung tatlong kalagayan ng tao sa talatang ito. Yung kanyang espiritu, yung kanyang katawan, at yung kanyang kaluluwa. Sa papaano pong paraan. Yung kanyang espiritu ay humiwalay. Ibig sabihin ay departed, humiwalay sa kanyang katawan. Ano po nangyari doon sa kanyang katawan? Siya ay bumalik sa kanyang lupa. Sino po yung bumalik? Yung katawan ni Adan. Bumalik sa kanyang lupa. Yun po yung katawan. Alam na po natin yon. So pag umalis yung espiritu, imiwalay, yung katawan ay namamatay, ibig sabihin, ay wala nang buhay, bumabalik na po, nagiging bangkay na. Bumabalik na po yan sa katawang lupa. Sa lupa. Kung saan po siya galing. Bumabalik po sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon, ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Ano yung panukala? Ito yung kanyang mga plano, mga kalooban sa mundong ibabaw na to. So, sino po yung gumagawa no? Nagpaplano, nag-iisip, yung mga gusto niyang gawin dito sa lupa, wala na po yun. Sino po yun? Yung po yung kaluluwa. So, yung kaluluwa, wala na po yung kanya. Naglalaho na rin po yun. So, wala na pong magagawa yung kaluluwa, yung plano niya sa mundong ibabaw na ito. Kung meron po siyang tinatawag na unfinished business, nako, hindi ko pa napag-aaral, mapagtapos yung mga anak ko, unfinished business. Ano po mangyayari doon? Unfinished business pa rin po yun. Ang magtutuloy na lang po nun, yung mga buhay. Kung may naiwan pong insurance o pamana, yun na lang magagamit. Pero siya, yung kanyang kaluluwa, wala na po siyang pakialam sa mundong ibabaw, naglaho na po yun. Yan po yung paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa saan? Sa katawan. So wala na pong access yung kaluluwa. Hindi na po niya magagawa yung kanyang plano sa mundong ibabaw na ito dahil patay na po. Wala po yung kanyang katawan. Dahil umalis na po ang kanyang espiritu. Kaya ang pisikal na kamatayan ay ang pagkawala ng kamalayan ng tao sa pisikal na mundo. So yung pisikal na kamatayan, wala na pong malay ang tao sa pisikal na mundo. Paano po nagkakaroon ng malay ang tao sa pisikal na mundo? Sa magitan ng kanyang katawan, sa kamigitan ng kanyang 5 senses. So hindi na po niya magagawa yung manglasa, makakita sa mundong ito, humawak. Hindi na po niya magagawa yon. Dahil wala na po yung kanyang katawan. Doon po kumikilos ang kaluluwa.
So, ang physical na kamatayan ay pagkawala ng kamalayan ng tao sa physical na mundo. Ecclesiastes 9, 5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. Verse 6, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So wala na po tayong kamalayan, o ang tao wala ng kamalayan pagka namatay na po. So pag yung kanyang kaluluwa, wala na pong senses dito sa mundong ibabaw na ito. Hindi na po niya alam kung ano ang mangyayari sa mundong ibabaw na ito. Wala na po siyang pakialam doon. So kung yung mga anak niya, nilusta yung kanyang kayamanan, wala na po siyang pakialam doon. Kung yung kanyang asawa po ay mag-asawa ng iba pa, wala na po siyang malay doon. Kung i-cremate po siya, ilibing, nasunod po ba yung kanyang testamento, kalooban? Hindi na po niya alam yon. Wala na po siyang kamalayan sa mundong ibabaw na ito. Dahil siya po ay nagkaroon ng tinatawag na physical death. Naintindihan po ba, mga kapatid? Ayan. Ngayon, tuloy po natin. Ano ang nangyayari? Mali lang po yun na spelling, no? Sa physical na kamatayan ng tao. So, sa physical na kamatayan ng tao, ano ba ang nangyayari? Ibig sabihin, yung actual na kamatayan po ito. Ha? Yung ng tao. Ganito po yon. Una, para hindi po tayo ma-confuse, ang espiritu na hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos. Dalawa po kasi ang translation o ang ibig sabihin ng espiritu pag nabasa po natin. Ito po ay ruhak sa Hebreo na ibig sabihin ay hininga, breath, espiritu. So sa kanya pong pagkakagamit, dalawang klase po ito. Ang espiritu ay tumutukoy sa hininga ng buhay na bumabalik sa Diyos. Yung breath of life na hininga po ng Diyos. Pag ito ay bumalik sa Diyos, namamatay na po ang tao. At hindi lang po ang tao, pati ang mga hayop. Kasi ang mga hayop, meron din po silang breath of life. Iba nga lang po yung breath of life ng tao. Kasi personal tayong hiningahan ng Diyos. Si Adan. Si Adan yun, ha? Hindi tayo pala. Si Adan ang hiningahan ng Diyos. Pero mga hayop, binigyan lang sila ng hininga ng buhay. Dahil ang tao, kaya hininga ng Diyos, si Adan, ay upang magkaroon ng espiritu. Kasi nilikha niya ang tao si Adan ayon sa kanyang wangis, which is spirit. Kaya nag-create po yung hininga ng buhay na yon, personal, hininga ng Diyos. Ang nalaman po natin, yung humiga pala sa kanya, kay Adan, ay si Kristo. Si Jesus pala yon. Nalaman natin nung nakaraan. So, yung espiritu na hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Kasabay ng pag-alis ng espiritu ng tao sa katawan na nagdudulot na physical na kamatayan. So, una munang umaalis ito. And then, kasabay na po nito actually, yung espiritu ng tao na umaalis. So, dalawa po yung umaalis. Yung hininga ng buhay at pagkatapos yung espiritu ng tao. Umihiwalay na rin po yun sa tao na nagdudulot po ng kamatayan. Ecclesiastes 12, verse 7. At ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. So, sa oras po ng kamatayan ay ang katawan lupa ay babalik po doon sa lupa at ang espiritu po ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ano po yung espiritu tinutukoy dito? By context, ito po yung hininga ng buhay. Hindi po ito yung espiritu ng tao. So, dalawa po ang translation po ng espiritu pag nagbasa po tayo. Yung una, hininga ng buhay. Yung pangalawa, ay yung po yung espiritu ng tao. Meron pa po isa, yung Holy Spirit. Espiritu ng Diyos. Genesis 7:21-22. At namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao.
So saan po ito? Ano po yung tinutukoy dito na matay lahat? Ito po yung panahon ni Noe. Yung baha. Ang bawat, tuloy po na verse 22. Ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong ay nasa lupang tuyo ay namatay. Sino po itong may hininga ng buhay? Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Verse 23, ang tao, may hininga tayo ng buhay. Ang hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. So yung hininga po ng buhay, kinuha ng Diyos, hindi lamang po sa tao. Nung panahon ni Noe, kaya po namatay po ang mga tao. Ay ang mga hayop, mga ibon, nung nasa lupa. Hindi po kasali yung mga isda. Kasi nasa tubig na po yun. Hindi na malulunod yun. Okay po, no? Ngayon, ang tanong po, ano ang pinagkaiba ng hininga ng buhay ng hayop sa tao? Ano ang pinagkaiba? Parehas naman na bumabalik yun sa Diyos, di ba? Pag kinuha ng Diyos yung hininga ng hayop, hininga na po ng tao, ang resulta, patay. Parehas nang mamatay. Ecclesiastes 3:19-21. Pero ano pinagkaiba? Tingnan natin. Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao, kasi sa katawang lupa, ibig sabihin, silang lahat ay may isang hininga. So, hininga po na galing sa Diyos. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. So pag kinuha po ng Diyos yung hininga ng buhay, maging sa hayop sa tao, ano po epekto? Parehas lang. Patay po ang kanilang katawang lupa. Physical death. So pinagkauralan po natin yung physical death. So nauna po yung spiritual death, yung espiritu, kasunod po yung physical death. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. So ito po yung physical death na naapektuhan po ng spiritual death ni Adan. Ano po yung physical death? Hindi lamang po ang tao, kung hindi pati hayop, ay nagkaroon po ng physical na kamatayan. Akin pong iniisip, mga kapatid, kung hindi po nagkasala si Adan, wala pong kamatayan eh. Diba? May alaga po silang aso. Ang lives pa ng aso, mas maiksi sa tao. Ilang years lang ba yung aso? 5? 10? Oh. Tapos mamatay na. E di may malulungkot si Eva. May alaga siyang aso. O si Adan. Eh hindi pa sila nagkakasala, wala pong kamatayan. So wala po sa bokabularyo ni Adan at ni Eva ang kamatayan. Wala pong death. Kasi ang death mag-e-exist lang po sa pamamahala ni Adan sa physical na mundo kung magkakasala. Yun ang kondisyon. Yun ang kasunduan. So, kamatayan papasok sa sanlibutan sa magitan ng pagkakasala ng isang tao kung magkakasala. Kaya wala pong kamatayan pa noon maging mga hayop. So, nagkaroon po ng kamatayan nung nagkasala po si Adan. Kaya wala po silang pagkain na fried chicken, Jollibee. Ihaw tayo ng baboy. Barbecue tayo mamaya. Sabi niya kaya, ano ulam natin, Eva? Sabi ni Eva, barbecue. Gusto mo, mamaya magba-barbecue tayo. O gusto mo fried chicken. Wala po. Ang pagkain po nila ay prubong ng kahoy. Wala po silang pagkain hayop. Maging isda, wala po sila. Kasi wala pong kamatayan. Ganon po yun ng panahon na yon. Tuloy po natin sa verse 21. Kaya lang, hindi po naging ganon. Nagkasala po si Adan, nagkaroon po ng kamatayan. Pati mga hayop, nagkaroon na po ng kamatayan. Verse 21. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tayo umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? So, binigyan na po tayo ng pahiwatig ng salita ng Diyos. Sinong nakakaalam nyo ba?
Hindi natin alam, pero ang Diyos nakakaalam. Kaya sinasabi na po ng Biblia, ang espiritu ng tao nagpapatuloy. Ang espiritu ng hayop, patay na rin pag namatay. Bumababa sa lupa, kasabay po ng kanyang katawang lupa, patay na rin po yung kanyang espiritu. O yung kanyang kaluluwa, kung meron man din hayop. Ay wala na po siyang kamalayan. Wala na po siyang existence, hanggang doon lang po ang mga hayop. So yun po yung pinagkaiba ng mga hayop naman. Sa physical na katawan, parehas lang. Patay. Pag kinuha ng Diyos yung hininga ng buhay. Pero yung espiritu, nagpapatuloy. Kaya nga yung espiritu ng tao, dapat ay walang hanggan yan sa piling ng Diyos. Kaya lang, dahil po sa kasalanan, ay nagkaroon po ng eternal punishment. Nagkaroon po ng hatol. At ang espiritu ni Adan, hindi po dapat tumihiwalay sa kanyang katawan. Yung hininga ng buhay, dapat hindi po umaalis kay Adan. Kaya po umaalis dahil nagkaroon po ng physical na kamatayan. Dahil po sa kasalanan, namatay po kasi yung espiritu ni Adan. Kaya bakit umaalis yung binabawi ng Diyos, kinukuha ng Diyos yung hininga ng buhay? Naapektuhan pati mga hayop. Bunga po ito ng kamatayan ng espiritu. Kasi namatay na po yung espiritu ni Adan. Wala na pong relasyon sa Diyos, hindi na anak ng Diyos. Kaya yung hininga ng buhay, babawiin na ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng mabuhay ng labas sa Diyos. Kasi yung hininga ng buhay natin, kaya tayo gumagalaw, ay galing po yan sa Diyos. Kaya hindi ka pwedeng umiwalay. Pag umiwalay ka, kukunin, sige, walay na tayo, akin na yung hininga ng buhay ko. Patay ka. Ganon po yan, mga kapatid. Napakasimple lamang po na dapat unawain. Kasi ang source of life, we are created by God. Ang source of life natin ay ang Diyos, yung hininga ng buhay niya. Purihin ang Panginoon. Ngayon, kasabay ng pag-alis ng hininga ng buhay, ay ang pagkaalis din ng espiritu ng tao sa katawan. Kaya ano po yun halos sabay po yun. Pag umalis po yung hininga ng buhay, yung espiritu na yon, bumalik sa Diyos, breath of life, kasi yung espiritu ni Adan, aalis na rin po sa katawan. Kasi wala nang buhay po Wala nang buhay sa katawan. Kinuha na ng Diyos yung kanyang breath, maging sa hayop. Ngayon, espiritu, aalis po yon. Ngayon, yung sa hayop, iba. Yung espiritu ng hayop, kasama sa lupa. Mamatay, kasama sa lupa, hindi na mag-e-exist. Yan ang pinagkaiba ng mga hayop sa tao. So, Psalm 146 verse 4, ang kanyang espiritu ay umiwalay, siya ay bumalik sa kanyang lupa. Sa araw ding yun ay naglaho ang kanyang mga panukala. So, yung kaluluwa, wala na nga pong malay sa mundong ibabaw na ito. So, yung espiritu ng tao, umihiwalay po yan pag kinuha ng Diyos yung hininga ng buhay. James 2:26, unang bahagi. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. So, pag umalis na po yung espiritu ng tao, patay na po yung katawan, lupa. So, kasabay po noon ay humihiwalay na rin po ang espiritu. Kasabay po nung hininga ng buhay na galing sa Diyos. Ngayon, ano po nangyayari sa kaluluwa? Saan po sasama yung kaluluwa? Sa espiritu o sa katawan? So meron po nagsasabi, yung kaluluwa, pag namatay po yung tao, patay na rin yung kaluluwa. Yung kaluluwa matutulog doon sa kasama ng bangkay. Gigisingin na lang yan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya yung kaluluwa ay tulog. Kaya meron pong aral na soul sleep. Kaya yung kaluluwa daw po, wala nang mahal, matutulog na lang. Kasama ng katawan. Okay? Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi po ng Biblia. Sa akin pong pagkaunawa, ito po yon. Kasabay ng paghihiwalay ng espiritu ng tao sa katawan, ay ang paghihiwalay din ng kaluluwa o kamalayan ng tao sa katawan. Ang sinasabi po ng Biblia, Psalm 146 verse 4, ang kanyang espiritu ay umiwalay, siya ay bumalik sa kanyang lupa, yung katawan niya. Sa araw ding yon ay naglaho ang kanyang mga panukala. So naglaho na po yung access ng kaluluwa sa kanyang katawan. Wala na po Hindi na po makakagalaw yung kaluluwa sa katawan.
So yung kaluluwa, hindi po yan sumasama sa katawan. Bagamat magkasama po sila, ang purpose po ng kaluluwa, paggalawin yung katawan, wala na po yung katawan. So ano po mangyayari dun sa kaluluwa? Sumasama po ba sa katawan? Nawawalan na po ba siya ng malay? Nawawalan po siya ng malay, ibig sabihin, kamalayan dito sa pangbabaw. Ako po'y naniniwala na ang kaluluwa ay umaalis din po sa katawan. Ang kaluluwa ay saan siya sumasama? Kung umaalis sa katawan. Sino po ba yung isang umalis? Yung espiritu. So saan po sumasama yung kaluluwa? Ang kaluluwa ay sumasama kung saan ang espiritu pagkamatay nito sa pisikal na mundo. Kasi yung kanyang kaluluwa, humihiwalay din po sa katawan. Hindi po dumidikit sa katawan, natutulog kasama. Hayop po, totoo yun. Yung hayop, yung kanyang espiritu o kaluluwa, pumupunta na rin po sa lupa, patay na rin, naililibing na rin. Ang espiritu ng tao umaalis, umaakyat. Yun po pinagkaiba. Kaya yung kaluluwa po natin, hindi kamukha sa hayop na patay na rin. Kasama sa katawan. Genesis 35:18. Ito po sa English ko po kinuha kasi sa English mas makikita po yung salitang soul. At yung pong Hebreo na salita, original Hebrew word, ay kaluluwa po ang ginamit na salita. Soul, mga kapatid. Yung tinatawag na nephesh, kaluluwa. And so it was, as her soul was departing, for she died, so nang namatay, that she called his name Ben-Oni, but his father called him Benjamin. Ito po yung asawa ni Jacob na mahal niya. Sino ba yung asawa ni Jacob na mahal niya? Sino ba yun? Hindi? Rebecca ba? Rebecca. Sino yung isa? Yung Leah, yung panganay, di ba? Yun yung ibinigay sa kanya. Yan, si Rebecca. So, it was as her soul was departing. So, ibig sabihin po, umaalis po yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, namatay po siya. So, saan po pumupunta? Sumasama yung kaluluwa. Ang paniwala ko po ganito, kung saan po pumupunta yung kanyang espiritu. Doon po. Sabi po sa Hebrew 4:12, unang bahagi, ang espiritu at kaluluwa magkadikit. Ang pwede lang pumagitan dyan yung salita ng Diyos. Pero sila po ay magkadikit. Hindi nyo po mapaghiwalayan. Ang salita ng Diyos lang po ang pwedeng pumagitan sa dalawa. Tumatagos sa pagitan po, sa paghihiwalayan o yung duktungan ng espiritu at kaluluwa. Salita lang po ng Diyos. Hebrew 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak, na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. So yung kaluluwa at espiritu, magkadikit din po yan. At yung katawan at kaluluwa, magkadikit din po yan. Kasi po, ang kaluluwa nagpapagalaw sa katawan. At konektado rin po siya sa espiritu na siyang sinusunod niya sa katawang pisikal. Kaya nga lang po yung kaluluwa ay hindi niya sinunod yung kanyang espiritu ni Adan. Sinunod niya yung tinig ng kanyang asawa. Si Eva naman ay hindi niya dininig yung kanyang espiritu, dininig naman niya yung espiritu ng dyablo, yung pandaraya naman ng dyablo. Pinakinggan niya. Kaya sa oras ng kamatayan, saan po sumasama ang kaluluwa? Kasi umaalis din ang kaluluwa. Nakadikit po sa kanyang espiritu. So kung saan po pupunta ang espiritu, doon din pupunta ang kaluluwa. Saan po pupunta ang espiritu? Napag-aralan po natin, ang espiritu ng tao meron ng hatol ng kamatayan. Sa impyerno o yung apoy na hindi namamatay. Sa pagsusuma, ang katawan ng tao sa oras ng
kamatayan ay bumabalik sa lupa. Ang kaluluwa naman ay sumasama kung saan pumupunta ang kanyang espiritu. Malinaw po ito, mga kapatid. So sumasama po ang kaluluwa, humihiwalay din sa katawan, at sumasama kung saan naroon yung espiritu dahil nakadikit po ito. Wala naman po siyang pupuntahan kung saan po pupunta yung kanyang espiritu. Kasi nakadikit po siya sa kanyang espiritu. Luke 16:22-23, may dalawang lugar lang na maaaring puntahan ang espiritu at kaluluwa ng tao pagkamatay nito sa pisikal na mundo. Luke 16:22-24. Sa wika pong English, King James yun. And it came to pass that the beggar died, yung mahirap si Lazaro, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Verse 23, and in hell he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So, dalawa lang po ang lugar sa kabilang buhay na pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon po ito ni Abraham, sa panahon po ito ng Old Testament. Una, sa Hades o tinatawag na impyerno. Ano po yung Hades o impyerno? Ito po yung lugar ng paghihirap sa alab ng apoy ang mga hindi nanampalataya sa Diyos at hindi nanampalataya sa salita ng Diyos. So ito po yung mga tao na gusto nila hiwalay ang buhay nila sa Diyos. Ayoko ng Diyos, ayaw ko sa Diyos, gusto ko independent ako, gusto ko gawin ang gusto kong gawin sa mundong ibabaw na to. Walang pakialam sa akin ng Diyos. Yan po yung mga tao na napunta sa lugar ng pagdurusa. Yan po yung sa Hades o impyerno. Luke 16:23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Nasaan po siya? Nagdurusa sa Hades o sa impyerno? So, sino po yung napunta doon sa impyerno? Sino po? Anong bahagi ng mayaman? Yung kanyang katawan, naging alabok na, di ba? So, sino po napunta ron? Yung kanyang espiritu at kaluluwa. Yung kaluluwa, sumusunod lang po sa espiritu. Ang espiritu, patay na. May hatol na po ng kamatayan sa impyerno. Patay na po yung espiritu nung kinain ni Adan yun, nagkasala. Kaya lang hindi pa mapunta sa impyerno kasi nga, unang-una, si Adan ay may katawan lupa pa. Hindi pa humihiwalay. Pero meron na siyang physical na kamatayan. Lain na lang ng oras. At ang kasunod nito, yung impyerno, ginagawa pa. Nire-ready pa. Niredy yon hindi dahil sa nagkasala ang tao. Niredy ng Diyos yon dahil sa pagkakasala naman ng Diablo o ni Lucifer at ng mga anghel. Kaya ang tao nadamay doon sa pupuntahan na kamatayan ni Lucifer. Doon sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Yan. So dito napupunta yung espiritu at kaluluwa ng mga tao na ayaw silang pakialaman ng Diyos. Yung gusto nila, wala silang pakialam sa Diyos. Yan. So alam na natin kung sino yung mga taong pumupunta rito sa impyerno. Pangalawa, merong pinupuntahan ng espiritu at kaluluwa ng tao sa piling o sinapupunan ni Abraham. So kung tawagin to lugar ng pag-aaliw o langit. Pero hindi pa po ito doon talaga sa langit na langit. So ito ay isang lugar, iwalay po ito doon sa lugar ng Hades, na impyerno. So elevated po ito, mataas na lugar, may pagitan na bangin at medyo mataas po siya.
Kaya yung nasa impyerno, nakikita po nila yung nandun sa piling ni Abraham. Sa tandaan po ninyo, ito ay mundo na ng mga patay. Ibig sabihin, mundo na ng mga espiritu at kaluluwa. Hindi na po ito mundo ng tao na pisikal. Wala na po yun. So makikita po natin na may kamalayan dito ang espiritu at kaluluwa. So yung kaluluwa, nag-e-exist siya sa magitan ng espiritu niya. Na, yun nga lang po, ay pwedeng mapunta sa impyerno at mapunta doon sa lugar ni Abraham. Ngayon, sino po ang napupunta sa piling ni Abraham? Ito po yung number 2, lugar ng pag-aaliw ng espiritu at kaluluwa sa mga nanampalataya sa Diyos at sa salita ng Diyos. Sabihin nyo, Pastor, kala ko ba nahatulan na ng kamatayan? Dapat impyerno lang lahat. Kasi ganito po yon. Ang tao ay pinangakuan, si Adan ay pinangakuan ng Diyos ng tagapagligtas. Kaya yung mga taong naniniwala pa sa Diyos ay merong tagapagligtas. Subalit hindi pa sila pwedeng maligtas, mapunta sa langit. Yung kanilang espiritu at kaluluwa. Dapat kasabay na yun ang hininga ng buhay ng Diyos, di ba? Pero napupunta sila sa lugar, hinahatid sila ng anghel sa piling pa ni Abraham. Luke 16:25. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay na sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw ay na may nagdurusa. So yung lugar ng pag-aaliw, yung lugar ng lugar sa piling ni Abraham, o yung tinatawag na Abraham's bosom, ay lugar kung saan inaaliw ang kanilang espiritu at kaluluwa. Dahil ang kaluluwa, nakalik po yan sa espiritu ng tao. Naintindihan po ba, mga kapatid? Yan. Kaya yung lugar na yon, ito yung sinasabi natin na lugar ng paghihintay sa piling ni Abraham hanggat hindi pa natutupad yung aktwal na pagtutubos ni Kristo sa kasalanan ng tao. Kasi ang Diyos, pinangakuan niya si Adan na mayroong Savior na ipapadala ko. Kaya yun ang hinihintay nila, yung Messiah. Hanggat hindi dumarating yun, temporarily, nandun sila sa lugar, nauna na yung kanilang pananampalataya habang wala pa yung tagapagligtas. So temporarily, dun muna sila sa piling ni Abraham. Dahil si Abraham ang ama ng pananampalataya. Nung wala pa si Abraham, maarahil ay anghel ang nagbabantay dito. At nung nandiyan na si Abraham, sa kanya na ibinigay. Kaya sa pagbubulay, ito ay sa panahon ni Abraham bago pa dumating si Kristo, yung Abraham's bosom. Subalit sa panahon ni Kristo ay sa piling na tayo ng Panginoong Yeshua, pumupunta ang mga nananampalataya sa Kanya. So ganito po yon. Nung tinubos na tayo ni Kristo, ang nangyari po, yung mga kaluluwa na espiritu at kaluluwa na namamatay, ay hindi na po pumupunta sa piling ni Abraham. Ay sa piling ng Panginoon na pumupunta. At hindi na sa piling ni Abraham. Kasi nakatanggap ako ng sulat, bagalang ko raw kasi may pagkain daw tayo at cake. Kaya binabagalang ko. Ayan. Lucas 23 verse 42 to 43. Kasi baka magtaka kayo, bakit binabagalan ni Pastor? May note dito, niluluto pa eh. Niluluto pa. Kaya bagalan ko raw ng konti. Okay.
Konti lang naman. Okay, Luke. Kaso patapos na. Ulitin ko na lang kaya from the start. 42. Sinabi niya, ay may communion pa pala. Tama, bibilisan ko na uli. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yung kriminal na nasa tabi ni Kristo. Di ba? Yung napako na isa. Ano sabi ni Kristo? Verse 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Okay, ganito po ha. Ito yung pagkaintindi ko mga kapatid. Nung si Kristo ay pinako sa krus, namatay, unang-unang nakinabang sa pagpunta niya sa langit na makapiling niya, unang-unang nakinabang alam natin, yung kriminal sa tabi niya, yung isa. Kasi yung isa hindi nanampalataya, yung isa nagsisi, nanampalataya. Kaya nga, dito nga, very controversial. Ipinakita ng Diyos dito yung minimum requirements ng kaligtasan. Ano yung minimum requirements? Hindi yung nagpabautismo ka, hindi yung nagmembro ka sa isang church, hindi yung tumulong ka at gumawa ka ng kabutihan. Bagamat maganda lahat yan, hindi yan ang requirements sa kaligtasan. Ang requirements sa kaligtasan, isa lang. Ano yon? Yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Kailangan si Kristo bayaran yung kasalanan mo. Ngayon, ano ang gagawin mo? Pagsisisihan mo yung kasalanan mo dahil kay Kristo namatay siya para sa iyo. At hingi ka ng tawad at mananalig ka sa Kanya. Mananampalataya ka, pangahawakan mo yung pangako ni Kristo na yung kaligtasan mo, kanino nakasalalay? Kay Kristo. Yan ang pananampalataya. Pag sinabi na nampalataya ka kay Kristo, siya yung kakawalaan mo para iligtas ka, para maligtas ka. Ibig sabihin, kung wala siya, hindi ka pupunta sa langit. Ngayon, sino ang naghahatid na sa mga mananampalataya? Dati, noong panahon ni Abraham, anghel. Ngayon, sino na? Sabi ni Kristo, ngayon, isasama kita. So, pag ang mananampalataya namatay, yung kanyang espiritu at kaluluwa, hindi anghel ang sumusundo. Sino? Si Kristo. Bakit? Kasi diretso dinadala niya saan? Saan? Hello? Saan diretso dinadala niya? Sa piling ni Abraham? Sa paraiso, doon sa langit na. Ngayon, sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala paroon sa Ama, kundi sa magitan ko. Ngayon, ganito mga kapatid. Pag anghel ang kasama mo, papasok sa langit, hindi ka papapasukin. Dahil hindi sinabi ni Kristo, sa magitan ng anghel, makakapasok ka sa Ama. Di ba? Sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan, buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa magitan ko. Hindi sinabi ni Kristo sa magitan ng mga anghel. Kaya hindi pwede anghel ang susundo sa iyo, ahatid ka sa langit, hindi ka makakapasok. Kasi sa magitan lamang ni Kristo, makakapasok ka sa langit. Yun po yung pananampalataya, yun po yung kaligtasan natin. Hindi sa magitan ng gawa mo, hindi dahil sa kabutihan mo. Kaya pagdating mo sa langit, pwede mo sabihin nyo, dahil, Lord, di ba nangaral ako, nagpagaling ako ng may sakit, marami akong natulungan tao. Ano sabihin sa iyo ng Panginoon? Hindi kita kilala. Kasi pumapasok ka sa langit ng sarili mong kakayahan, ng sarili mong kabaitan at lakas. At gawa. Sarili mong gawa yun eh. Alam naman natin, patay ang espiritu natin, maruming basahan yung mga gawa natin sa harap ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapasok sa Diyos sa magitan ng ating sariling gawa. Sa magitan lang ni Kristo. Kaya, si Kristo, sabi niya doon, ngayon din isasama kita. Bakit? Kasi hindi ka makakapasok doon kung hindi mo ko kasama. Ako yung daan. Ako yung daan patungo sa langit. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Naintindihan niyo po. Kaya pagdating sa langit, lahat ng mananampalataya kasama ni Kristo. Kaya yung langit, pagkakitang parating si Kristo, anak ng Diyos yan, di ba? Bukas agad yun, malayo pa lang. Bukas, andyan na ang hari ng mga hari.
Ang anak ng Diyos, may kasama. Oh, may kasama. O, bubukas agad yung langit. Wala nang question yun kung sino yung kasama. Kahit yung kasama, di ba kriminal yan? Maraming pinatayan. Kamamatay lang yan dun sa krus, di ba? Maraming pinatayan, pinarusahan nga. Ano ba nagawa niyan? Wala. Bakit pinapasok sa langit? Kasama ni Kristo. Nanampalataya kay Kristo. Kaya yun po yung requirements para makapasok sa langit. Kailangan kasama mo si Kristo. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Yun lang ang requirement, si Kristo lang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Sa susunod, ay tatalakayin natin yung epekto naman ng kamatayan rito ni Adan sa kaluluwa at katawan nito habang nabubuhay pa sa lupa o pisikal na mundo. Kasi pinag-usapan po natin yung sa oras ng kamatayan, di ba? Physical death. Ngayon, habang naghihintay ng physical death, nabubuhay dito, ano ba? Nabuhay si Adan ng 939 years pa. Ano yung epekto ng kamatayan niya? Paano siya namumuhay dito sa lupa? Ano yung epekto ng kamatayan ng kanyang espiritu sa kanyang kaluluwa at katawan habang nabubuhay pa dito sa lupa? Yun po naman ang pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahit po aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po yung mga salita mo. Salamat sa kaunawaang ito. Na kung hindi dahil sa aming Panginoong Kristo, kami ay, ang aming espiritu at kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Salamat po sapagkat ang aming buhay ay si Kristo na. Meron na kaming buhay na walang hanggan. At sa magitan niya, kami ay pupunta sa langit. Maraming pong salamat. Bagamat ang aming katawang lupa ay pisikal na matay, alam po namin ito'y bubuhayin mong muli sa iyong pagbabalik. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Salamat sa aming Panginoong Kristo. At salamat sa Holy Spirit na nasa amin na siyang nangangalaga sa amin. Habang hinihintay namin ang dakilang araw ng aming Panginoong Yesus. Salamat po Diyos, pagpalain mo po ang bawat mga anak mo at patuloy kang mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos.